Maayong adlaw. So, today po is March 6. So, yeah. Pang-anim na. Pang-anim na araw ng Ramadan. So, thank God. At least, nabawasan na yung isang buwan. So, for today's video, may chika. Magchikahan lang tayo mga be. So, itong pagbalik ko na to is tapusin ko lang yung contract natin or yung visa ko pala. Yung visa ko is until January 2026. So, next year. So, dapat bago mag-expire yung visa natin is nasa Pinas na tayo. Pero hindi ko alam, meron pala tong mga plano sila, yung mga amo natin. So, hindi ko sure kung January is nasa Pinas na tayo. No? So, hindi ko akalain na ganun. Kasi talagang, bago naman ako bumalik dito is, ano na yan, napag-usapan na tapusin ko lang yung visa. So, yun nga, una, kasi, bakit ganun? So, nung isang gabi, habang busy kami ng mga gamit ng amo ko na babae. Anong tawag nito? Segregate. Kasi nga may gagamitin, meron hindi, pamimigay. So, na-shock ako mga be. Kasi, sabi niya, nag-offer siya sa akin ng para lang huwag ako mag-for good. Uuwi naman ako, pero yung ibig sabihin na ayaw muna niya akong mag-for good. Kasi talaga naman yung plano ko talaga mag-for good na. So, siguro, sa isip-isip niya, baka pag may i-offer siya sa akin, magbago yung isip ko. So, yun sabi niya, Yaya, taasan ko yung sahod mo. Huwag ka lang for good or mag-extend ka. So, yung ibig niya sabihin is, huwag muna ako umuwi. Uuwi ako, pero, ibig sabihin, babalik ako. Hindi yung last ko na lang, yung visa. So, nagulat ako mga be. Kasi, yung in-offer niya is ang laki. So, wala pa akong idea bakit ang laki ng offer niya. So, sabi niya, bibigyan kita ng 250 KD. So, na-shock ako mga be. Sabi ko pa, that's crazy. Sabi kong ganyan. Are you sure? Sabi ko pang ganun. So, sabi niya, yeah. Sabi ko, hindi pwede. Kasi, hindi ako ay, ang laki. Gusto ko rin. So, kasi inisip ko pa rin yung mag-ama ko. So, sabi ko sa kanya, sabi ko, wala eh. Kasi yung usapan natin, yun na talaga dapat. Yun na talaga. Kasi nga, gusto ko na talaga mag for good, no? Kasi nga, sabi ko naman sa kanya, ang tagal-tagal or sa tagal ko ng malayo or namasukan, tsaka hindi naman niya yan, kasi naka 12 years naman ako sa kanila. Sabi ko, panahon naman na pamilya ko ang asikasuhin ko or paglaanan ko ng panahon or time. Kasi sabi ko sa kanya, kung hindi ako mag for good or extend pa ako, kailan pa ako kailan ko pa bigyan ng time naman yung pamilya ko. So, sabi ko ganyan. Sabi ko, paano na lang yan? Pag matanda na ako, hindi ko na ma-enjoy yan. Hindi na namin ma-enjoy. So, ayun, sabi naman niya, hindi naman siya nabigla sa sa sagot ko sa kanya. Kasi nga, sabi naman niya, ang selfish naman daw niya, pag gano'n na pilitin daw niya ako. So, ayun, hindi niya talagang pinilit. Ang sabi lang niya, baka daw may kakilala ako na i-recommend. Kasi nga, mahirap mahirap ngayon
kumuha or meron naman siguro kasi sabi ko sa kanya, sabi niya, wala naman diyan sa agency. Sabi niya gano'n. Sabi ko talagang wala. Kasi kukuha ka from Pinas naman. Hindi naman yung pagpunta mo ng agency meron agad. Kasi kukuha ka, pipili ka yung mga nag-a-apply sa Pinas. Sabi ko ganyan. So yun mga be, meron pala akong hindi nabanggit. Kaya pala sinasabi niya na walang makukuha sa sa agency. Kasi nga, kung meron daw, ayaw nila ng may mga anak, mga bata. So yun, kaya yan yung sinasabi niya. Meron daw pero ayaw nila ng may bata. Noon sinabi ko niyan sa kanya na ayaw ko na ng bata or Kaya nga sinasabi nila na sabi pa nung alaga ko ayaw ko daw ng baby. Gusto ko ng bata pero parang sa akin kasi 3 na. Tama na yung sa akin yung 3. Kasi sa akin yan sila lahat nung Kaya sabi ko na ayaw ko na ng baby. Ibig kong sabihin ng ayaw ko rin ng bata. Yung baby na ako ang mag-alaga, no? So yun yung sabi niya. Meron daw makukuha man, kung meron makukuha. Ayaw naman nila ng may bata. Yun, ayaw nila. Kasi nga yung mga ex-abroad na kasi yan. Mga first timer kasi wala, bawal dito. Hindi makapasok ang mga first timer. So ang pwede lang dito is mga ex-abroad. Ngayon naman yung mga ex-abroad, ayaw nilang ng may mga anak na maliliit pa. So, ayun, sabi niya kasi talaga ayaw niya. Ayaw akong bitawan, no? Pero sabi ko, hindi naman pwede kasi nga, may pamilya naman akong sabi ko, sa edad ko na to, kailangan ko naman ng maglaan ng time para sa akin, sa mag-ama ko. So, yun, naintindihan niya. Sabi naman niya, kung pwede mag-extend ako, at least daw, hanggang June next year. So, sabi ko, hindi ko naman siya pinangakuan na, sige, mag-extend ako. Ang sabi ko lang, titingnan ko, if ever na mag-extend man ako, until May. No? Tapusin ko lang yung school nila. Or sabi ko, matagal na ang May. Sabi ko ganyan. Uuwi na talaga ako niyan. So, yun pala mga be. May reason pala yung offer niya sa akin ng 250 KD. No? So, yung reason niya is, plano pala nila na magbuntis. No? Kasi nga, itong mga alaga ko is 3 babae. So, dito kasi talaga, big deal talaga yung lalaki, magkaanak ng lalaki. Kasi, iba yung nila dito, batas. Hindi naman pero kaya lang, mas maganda pag may lalaki. So, next ko na lang yan. Bakit ganun? So, kailangan nila so, by April, kasi yung, habang may ginagawa kami, nag-uusap kami hanggang sa naamin niya sa akin kung ano talagang plano nila or ng asawa niya. So, by April, sila, IVF, kasi nga para sure na lalaki. So, yun. Kaya yun pala. May pala, may pinanggagalingan pala siya dun sa offer niya na 250 KD sa akin. So, ibig sabihin, pag nanganak siya, hindi pa rin siya kukuha ng kasama ko. So, hindi naman ako doon, nag-react na, bakit hindi kukuha? So, hinayaan ko lang siya. Ayoko munang anong tawag nito, kumontra or magreklamo. Kasi nga, wala pa naman yan, hindi pa naman nabuo, wala pang nabuo. Kasi nga, plano pa lang naman yan. So, yun. Kasi sabi nga niya, ayun, mag-IVF para sure. So, by that time, pag nabuo, so May, June, July, August, September, October, November, December, January. So, by January, manganganak na yan siya. So, talagang nataon sa buwan na pauwi ako. Kasi nga, hanggang January lang yung visa ko. So, yun, sabi ko sa kanya, kung mag-extend ako, hanggang May lang. So, yun, sabi niya, sige, May, pwede na yan. Kasi nga, June yung gusto niya. At least daw yung mga, sa natawa ako dun sa mga, sabi ko, ha?
Bakit mga? Kasi nga, parang mag-expect sila baka nga twin or kambal. Kasi, dapat ilalagay sa kanya dalawa. Para if ever na hindi mabuo yung isa or may isa matitira. Ngayon, kung hindi kung walang inshallah, magiging siya, kambal. Sabi, natawa siya. Sabi ko talagang dalawa. Sabi ko sila. Natawa siya eh. So sabi niya, hindi na daw siya mag-work niyan. Pag kunyari na mga anak na siya. So, hindi ko muna siya inisip na ayoko muna i-stress yung sarili ko pag dumating yan. Saka na natin yan, problemahin pag nandyan na. So, sa ngayon, sabi ko sa kanya, sige. Pero hindi pa kami nag-usap ulit. Pag nag-usap kami ulit, or mag-usap kami ulit, sasabihin ko sa kanya na, yung 250 na isasahod mo sa akin. Isahod mo na yan sa dalawang katulong. Makakaano ka na yan, dalawang katulong. Hindi mas magaan. Kasi dalawa. Tapos pag nakambal pa, tamang-tama, dalawa yung katulong niya. Kesa ako mag-isa, 250. So ako naman, hindi ako talaga parang nasilaw or parang, 250 ang naman, parang gusto ko. Hindi. Kasi ayoko yung magsasahod sila ng 250 tapos baka mamaya yung expectation nila sa akin sobrang taas. So, dito lang ako ngayon. Tapos, yung dito ako, dito. Tapos yung expectations nila sa akin kasi 250 na yan yung sahod ko. Doon na hanggang ganun na. Ayaw ko ng ganun. So, yung kunyari yung sahod ko ganito mataas, dyan lang din yung ko. Kung ano yung ko ngayon, madagdagan lang yung mga anak siya, yun lang ang Pero ayaw ko yung baka may sabihin nila na, 250 yung sahod mo. Pero hindi naman siguro nila kasi hindi naman ako nag-demand. Sila naman yung nag-offer. Diba? So, yun. Hindi ako kasi parang sa akin, 250 parang unbelievable. So, kaya naman nila. Kasi nga sabi niya, deserve ko daw. So, deserve ko pag may anak na sila. So, or pag nag-extend sila. Sa ngayon, hindi muna. Kasi yung sahod ko ngayon, yun lang yun. So, yung offer na yun, pag hindi ako uuwi or hindi ako mag-for good. Uuwi man ako, babalik ako. So, yun. Kasi nga, mag-aanak na sila. No? Madadagdagan yung responsibilidad natin. So, yun. Ayoko ng kasi 250 parang kailangan ko pang yung work ko, so baka hindi ko ma-meet yung gusto nila. Yung dito nila, gusto nilang dito, tapos nandito lang yung ko, kaya ko. So, hindi. Siguro pag pinilit nila, pag kunyari talagang mag-open siya sa akin, tapos pinilit niya or naman, may i-open din ako sa kanya na kung ano yung gusto ko. If ever na no? Ayoko na yung 2 years bago uuwi. So, inshallah, hoping naman ako na makakuha sila. So, ito kasi siya, gusto niya talaga Pinay. Marami naman dyan, mayroong mga nakukuha ng ibang lahi. Pero para sa kanya talaga, Pinay yung gusto niya. Tapos sabi ko, yung ayoko mag-recommend kasi baka mamaya yung ipasok ko. Tapos sabi ko, number 1, yung homesick or baka manibago, hindi sila baka mamaya yung nasa adjusting period pa lang sila, parang gusto ko na umuwi, hindi ko kaya. So, ayoko ng ganun, baka mamaya obligasyon ko pa. Masisi pa sa akin. So, ako naman sure naman ako sa kanila na mabait, okay sila. Sa akin naman. Pero hindi ko alam kung pag may bago. So, sure ako sa kanila na mabait sila. So, Pero, noon naman may mga experience din akong hindi maganda. Pero ngayon, parang naman, kumbaga, nagbigayan naman kami. No, naway-away din. Talo-talo din. No, hindi pwede yung anong una pa, pa ako eh. Tapos ganun, wala na, lumalaban na. So, ito, after kong lumaban, medyo may sagot-sagutan din. May resulta naman. So, yan sila, mabait sila sa akin ngayon.
So, akala ko nga nung malaman nila na babalik ako tapos hindi na ako, mag-for good na ako, mag-iiba yung ano nila sa akin, pakikitungo, pero hindi naman. Ganun pa rin. Mas mabait naman. No? Sa lalaki naman, walang problema yan siya. Hindi kami ano niya. Ito lang babae. So, isa babae lang talaga ako. Yung lalaki, wala akong pakialam dyan. Hindi yan siya nag-ano. So, yun mga bi. Update ko na lang kayo pag anong mangyayari sa atin. So, please, 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 subscribe naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Thank you for watching po. God bless. Amping tang tanan.